Sa loob ng halos 100 taon, ang Italian Open ay naglista ng libu-libong pangalan sa pangunahing paligsahan nito. Mula sa bawat kontinente, bawat nasyonalidad, bawat kultura ng tennis na nalika ng sport na ito, maliban sa isa. Ang Foro Italico ay tumatakbo mula pa noong 1930, halos isang siglo ng mga paligsahan, libu-libong manlalaro at 10,000 libong laban na nilaro sa luwad ng Roma. At sa buong panahong iyon, ang pangunahing paligsahan ay hindi kailanman naglista ng isang pangalang Pilipino, ni minsan. Ang blankong espasyo sa tabi ng Pilipinas ay hindi isang aksidente. Ito ang bigat ng isang siglo. Lumago ang sport sa Europa, Timog Amerika, Estados Unidos at pagkatapos ay sa silangang Europa. Ang Timog Silangang Asya at lalo na sa Pilipinas ay naiwang naghihintay sa isang pintong hindi kailanman nabuksan. Hindi yon isang pagkukulang. Iyan ay isang struktural na realidad kung paano ipinamahagi ng tennis ang mga oportunidad nito sa buong mundo sa loob ng 10 taon. Pagkatapos, 4 na araw na ang nakalilipas, isang 20 taong gulang na babaeng Pilipina ang pumasok sa bakuran ng Foro Italico at binabo iyon magpakailanman. Dumating si Alexandra Eala sa Roma ngayong linggo na may ranggong ika-faratang pasok sa mundo, ang pinakamababang ranggong manlalaro sa kanyang panig sa bracket na may makatotohanang landas. Mayroon siyang record na nagsasabing wala siyang panalo sa main draw sa Italian Open. Wala ring na din pagpapakita ang sinumang Pilipino sa kasaysayan ng Open era ng kaganapang ito. Bago pa man siya makatama ng kahit isang bola, tinawag na ng tennis ang kanyang sitwasyon na isang bangungot na draw. Ang headline na iyon ay umiral doong linggo ng umaga. Pangsapit ng Huwebes, ginawa na niya itong lipas na. Hindi lang siya basta manlalaro ng tennis, isa siyang pioneer. At inilarawan niya ang sarili niyang mental na pamamaraan ng may katumpakan na nalpaliwanag sa lahat ng sumunod na pangyayari. Wala akong ganong karanasan, sigurado yan, pero may karanasan ako sa compartmentalization. Wala akong pag-aatubili na ilabas ang bahaging niya ng sarili ko kapag nasa court ako. Hindi yan pagmamataas. Yan ay isang sinanay na isip na alam kung paano ihiwalay ang performance. Noong Miyerkules, Mayo 6, pumasok si Eala sa court laban kay Magdalena Frech ng Poland na nasa ika-45 pwesto sa mundo na seed sa draw at may karanasan sa clay. Maingat ang pre-match framing. Hindi naging ganoon ang resulta. Hindi siya madaling nakarating sa kasaysayan. Tumakbo siya patungo rito. Ang unang set, 6-0. Tinatalsik niya si Frech sa unang set nang hindi natatalo kahit isang laro. Napakalinis ng pahayag na halos parang mali para sa isang manlalaro na inilarawan ng pagpasok ng linggo bilang isang underdog na may bangungot na gawain. Pagkatapos ay naging matatag si Frech. Nakabawi siya at nakuha ang ikalawang set 6-3. Ito ang sandali kung kailan natutunaw ang ilang manlalaro, kung saan binabaliktad ng scoreboard ang psikolohikal na bigat at parang mas mahirap ang pagbabalik kaysa sa tunay na nararamdaman. Naglaro si Eala sa ikatlong set at nanalo ito 6-4. Ang huling linya, 6-0, 3-6, 6-4, ay nagsasabi sa iyo kung anong klaseng manlalaro na siya ngayon. Nangingibabaw siya, sumisipsip siya, nagsara siya. Itinala ng WTA.com ang milestone na iyon ng walang palamuti. Si Alexandra Eala ang unang manlalaro mula sa Pilipinas na lumabas sa International BNL Batalya noong Open era. Ang tour ang sumulat nito, hindi yon tatang-isip lamang ng isang tagahanga. Iyan ang opisyal na record. Pagkatapos ay dumating ang Biyernes, Mayo 8 at ang antas ay tumaas sa ibang usapan. Si Wang Xinyu ay naglakad papunta sa Court Petrangeli na nasa ranggong ika-31 sa mundo na seed sa draw at may kamakailang psikolohikal na kalamangan laban kay Eala. Mas maaga noong 2026 sa Auckland, tinalo siya ni Wang sa semifinal. Ang head-to-head ay nagsabing 1-0 pabor kay Wang. Hindi yon isang maliit na detalye nang magtagpo muli ang dalawang manlalaro sa isang show court na may nakataya na isang makasaysayang milestone. Nahuli si Eala sa unang set na may score na 0-3. Ilagay ang iyong sarili sa sandaling iyon. Nakagawa ka na ng kasaysayan minsan na iyong linggo. Nasa isang show court ka na may mga marmol sa Rome.
Ang unang set ay unti-unting napupunta sa karehong manlalaro na tumalo sa iyo 4 na buwan na ang nakalilipas sa New Zealand. Ang mga pader na may mga estatwa ay nanonood. Lahat ng itinayo mo sa unang round ay biglang nanghanganib na maging talababa. Nanalo siya ng 6 sa susunod na 7 laro. Pangwakas na score, 6-4, 6-3. Tinalo ni Eala si Wang. Sa loob ng 1 oras at 26 minuto, itinabla niya ang head-to-head sa 1-1. Tinanggal ang numerong 31 seed at naging unang Pilipino ng anumang kasarian na nakarating sa round of 32 sa Italian Open. Ang kanyang ranggo mula number 44 ay lumipat sa career high na number 42 sa totoong oras. Ang resultang iyon ay hindi dumating sa isang tahimik na sandali. Ang mga nanonood ng lahat ng ito ay hindi isang neutral na madla sa Roma. Dumating ang mga Pilipinong tagahanga mula sa London, mula sa Germany, mula sa Malta. Nag-book na sila ng mga flight at tumawid sa mga time zone, hindi para sa isang paligsahan, kundi para sa isang manlalaro. At nang matapos ang laban, ang umalingaw-ngaw sa paligid ni Petrangeli ay hindi karaniwang magalang na palakpakan ng mga Italyano. Ito ay Laban Alex, isang salitang Pilipino para sa laban, na isinigaw mula sa mga pwesto ng isa sa mga pinakamatandang lugar ng tennis sa Europa ng mga taong pumunta ng libu-libong milya para manood. Tinawag ito ng GMA News na ang Alex Eala Effect na nagpapasiklab sa Pinoy Pride sa Italia. Iniulat na sinabayan ng mga Italyano sa karamihan ang sigaw kasama ang mga Pilipino. Sina Forza Alex at Laban Alex ng sabay-sabay. Hindi mo yon maaaring isipin. Hindi mo maaaring i-schedule ang isang karamihan na lumipad mula sa 3 bansa. Danoon ang hitsura ng tunay na kahalagahan sa kasaysayan kapag dumating ito ng real time. Pagkatapos, sa pagitan ng mga laban, naglakad-lakad siya. Nilibot ni Eala ang Roma gaya ng ginagawa ng mga manlalaro minsan sa pagitan ng mga round. Isang maikling pagbuga mula sa pressure ng kompetisyon. Natagpuan niya ang sarili na naglalakad sa mga kalye malapit sa Vatican. At doon, halos hindi sinasadya, nadaanan niya ang isang busaling hindi niya agad nakilala. Ikinuwento niya sa ang eksaktong nangyari pagkatapos. Naisip ko, okay, nasa lahat pala tayo ng dako. At saka ko lang nalaman kalaunan na iyon pala ang embahada ng Pilipinas sa Vatican. At nakakatawang kwento, ang lola sa tuhod ko, dati siyang nagtatrabaho doon noon. Kaya parang buo ang takbo ng laro. O kaya naman ay may sentimental na bagay. Basahin mo ulit yan, dahan-dahan. Ang kanyang lola sa tuhod ay natrabaho sa loob ng isang busaling diplomatiko ng mga Pilipino sa Roma. Sa parehong lungsod kung saan, patalipas ng ilang henerasyon, ang kanyang apo ay gumagawa ng kasaysayan sa Italian Open. Hindi plinano ni Eala ang salaysay na ito. Napadpad siya rito habang naglalakad sa isang pamamasyal. Ang koneksyon sa pagitan ng nakaraan ng kanyang pamilya sa Roma at ng kanyang sariling kasalukuyang sa Roma ay hindi isang metapora na isinulat ng isang tao para sa isang broadcast. Ito ay literal, nangyari ito, at ginagawa nitong lahat na ginawa niya ngayong linggo ay may bigat na higit pa sa mga ranggo sa tennis. Ang pader ng kasaysayan ay hindi basta nabasag. Nabasag ito sa ibabaw ng isang bagay na nahawakan na ng kanyang pamilya. Ang WTA ay hindi madalas sumusulat ng mga pangungusap na parang mga pahayag sa kasaysayan. Maingat ang tour sa paggamit ng kanilang pananalita. Ang pangkat ng editorial nito sa WTA.com ay hindi nagbibigay ng mga milestone designation nang hindi bineberipika ang mga ito laban sa record. Kaya naman ang pangungusap na kanilang inilatala noong Mayo 8, 2026 ay may buong bigat ng autoridad ng institusyon. Si Alexandra Eala, ang unang manlalaro mula sa Pilipinas na lumabas sa International BNL d'Italia sa Open Era, at maaari rin siyang maging unang manlalarong Pilipino, lalaki o babae, sa Open Era na umabot sa round of 16 sa Rome. Iyan ang opisyal na tinig ng WTA na nagtatala ng record, ang parehong institusyon na nagsesertipika ng mga titulo ng Grand Slam at nagpapanatili ng bawat makabuluhang istatistikal na entry sa kasaysayan ng tennis ng kababaihan, na nagpapatunay na ang ginagawa ni Eala ngayong linggo ay hindi pa nagagawa noon sa Rome. Bumubol si Billie Jean King ng mga dekada sa pagtatalo ng isang partikular na tesis na ang tennis ng kababaihan ay natutupad lamang ang pangako nito
kapag ang draw ay sumasalamin sa buong lawak ng heograpiya ng mundo. Ang ginawa lang ni Alex Ayala sa Court Petrangeli ay hindi isang side story. Ito ang pangunahing argumento na ginagawa ni King sa loob ng 50 taon na natupad sa pulang luwad sa Roma noong 2026. Ngayon ay makakaharap niya si Elena Rybakina, World number 2, 2022 Wimbledon champion at isang dating kampeon sa Rome. Nakakapangilabot ang datos tungkol kay Rybakina sa antas na ito. 24 na panalo at 2 talo sa natapos na mga laban sa WTA 1000 nang manalo siya sa unang set at 12 magkakasunod na panalo sa pambungad na laban sa mga kadanapan sa WTA 1000. Sa papel, ito ang pintong magsasara. Maliban na lang kung may puwang sa datos, si Rybakina ay 1-3 sa mga laban sa ikatlong round sa Rome sa buong karera niya. Ang particular na round na nilalaro ni Ayala ay ang round kung saan ang world number 2 ay naging pinakamahina sa torneong ito. Hindi yon pangarap lamang ng isang paghahanga. Iyan ang sariling statistical na record ng WTA.com. Ang panalo ngayon ay nangangahulugan ng isang bagay na hindi pa naitala sa record. Ang unang manlalarong Pilipino, lalaki man o babae, na nakarating sa round of 16 sa Roma. Ito rin ang magiging dahilan kung bakit si Ayala ang pangalawang babaeng kumakatawan sa isang bansang Asyano na tinalo ang isang nangungunang 5 kalaban sa kadanapang ito, kasama si Rybakina mismo na siyang kumakatawan sa Kazakhstan. Pagkatapos ng linggong ito, mahalaga ang kalendaryo. Magsisimula si Roland Garros sa Mayo 25. Darating si Ayala sa French Open, dala ang kanyang pinakamahusay na porma sa clay court sa kasaysayan, isang career high ranking at isang momentum streak na ngayon ay kinabibilangan ng 2 round ng WTA 1000 sa unang tingin. Diretso siya sa kung ano ang hindi pa nangyayari sa antas ng Grand Slam. Hindi pa ako nakakalampas sa pangalawang round sa isang Grand Slam, kaya maganda sana iyon. Walang pagmamayabang sa pangungusap na iyon. Mayroong katapatan at ambisyon na nakapaloob dito. Pagkatapos ng Roland Garros, ang Wimbledon ay nababadya, ang torneo na lumaki siyang minamahal na inilarawan sa mga tuntunin ng tradisyon at kagandahan. Darating siya sa All England Club na yung taninet bilang isang bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Isang manlalarong idinadalang ng draw. Mga Pilipinong tagahanga na lumilipad mula sa London, Germany at Malta para manood ng laban sa Roma. Hindi yon katapatan sa isang sport, iyan ay katapatan sa isang tao. At ang ganitong uri ng katapatan ay nagpapatibay sa pagdalo sa paligsahan, mga kasunduan sa pag-broadcast at pagpapalawak ng demograpiko na hinahabol ng tennis sa loob ng 20 taon sa Timog Silangang Asya. Ang mga estatwang marmol sa Court Petrangeli ay nakasaksi sa isang bagay ngayong linggo na hindi maisip ng mga lumikha nito nang ito ay inukit. Isang babaeng Pilipina na nasa ranggong ika matapos matalo laban sa ikati sa kanyang ikalawang round sa unang set, sa pagitan ng mga laban ay natuklasan ang mga yapak ng kanyang lola sa tuhod sa isang embahada ng Vatican ay pumasok lamang sa isang pintong nakasarado sa loob ng halos 100 taon ng propesyonal na tenis. Ang mga tadahanga na lumipad mula sa London, mula sa Germany, mula sa Malta, na pumuno sa mga stand at nagturo sa mga Romano ng salitang laban, nakilala nila ito bago pa man ito maintindihan ng anumang algorithm sa pagraranggo. Tama sila tungkol kay Alex Ayala. At ang sariling record book ng WTA ay nakakahabol na sa kanilang nalalaman. Ang pader na may habang 1 siglo sa Italian Open ay hindi basta-basta gumuho. Ito ay gumuho kasabay ng isang awit sa 2 wika, anino ng isang lola sa tuhod sa mga pader ng Embahada ng Vatican at isang iskor sa Court Petrangeli na muling sumulat ng kasaysayan ng tenis ng Pilipinas ng 2 beses sa loob ng 48 oras. Ngayon, mayroong isang world number 2 na nakatayo sa pagitan ni Ayala at ng round of 16. Nandito na ang pinto. Natalo ba ni Alex Ayala si Elena Rybakina? At naging unang Pilipino sa kasaysayan na nakarating sa round of 16 sa Rome? O pinatutunayan ba ni Rybakina kung bakit siya ang may hawak ng WTA 1000 draws sa yugtong ito? Isulat ang iyong hula sa mga komento ngayon din. Sa tuwing tutungo si Ayala sa isang korte na hindi pa nakikita ang pangalan ng kanyang bansa noon, nariyan ang channel na ito para ikwento ng buo ang kwentong iyon.
Kung gusto mong maging bahagi ng usapang iyon kapag nagsimula na si Roland De Ros sa Mayo 24, mag-subscribe na. 2 linggo pa ang susunod na kabanata at batay sa nangyari sa room, sulit ang bawat minuto.